So guys, pag-uusapan nga po natin ngayong araw na ito ay itong pahayag ni Attorney Garcia na isang retired general din no, sa AFP, reserved mga kababayan. So ayan nga, sinabi niya dito mga kababayan, ah, sabi niya, pagkaso sa testigo, paraan para hadlangan ang iba pang panglalantad ng anomalya. Ayan. So talagang itong si Gutesa daw mga kababayan ay ginigipit, no? At para yung iba daw na mga testigo ay hindi na lumantad mga kababayan. So pakinggan natin tong pahayag ni retired uh, General na si Attorney Virgilio Garcia mga kababayan. Matindi itong pahayag niya dito. So ito na. Kaya kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle hindi mabuo. Oo. Pero para Grabe hindi no? na Para yung puzzle hindi daw mabuo mga kababayan. lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung bangko, saan ba winidro yan? Yung delivery yung armored van na nag-deliver nung milyon-milyong perang yan din sa yung mga driver noon, yung mga saan dinala yan, kailan kinuha, yung mga ganon. So that we're able to complete the puzzle, kailangan yung mga testimonya ng mga ito lumabas. No? So kailangan isabina nila branch manager o employee o security guard o ganyan. Yung everyone na makakapagbigay. Pero lahat po yan may visa. Wala pong bawas yung katulad ng sinasabi ko. Very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Kahit na po anong gawin nila. Valid talaga, no? Good morning, Admar. Kaya nga ginigipit mga kababayan itong si Gutesa. Kasi yung mga sinabi niya ay posibleng totoo mga kababayan. Itong mga sinabi ni Gutesa. Kaya siya'y talagang tinutuligsa ngayon mga kababayan. Hindi tinatantanan. Kahit nga si Senador Marcoleta ay hindi tinatantanan mga kababayan. Ngayon, nahuli ni Senador Marcoleta itong nagpapakalat ng fake news. So, yari siya ngayon mga kababayan. Ang ating mga kababayan sa falsification at saka sa perjury. Maaari niyo po bang muli maipaliwanag ang kaibahan po nito? Kasi yun nga, nababanggit na ipaliwanag niyo po kanina na ang na-falsify lang is yung pirma. And at the same time, hindi naman nagsasabi na mali-mali yung mismong kanyang sinumpang salaysay na kanyang binanggit naman. Isinapubliko naman niya ito at kanyang dinipensa nung siya po ay humarap dyan sa Senado, attorney. Kasi kung halimbawa sasabihin nila na it is a forgery. No? Ibig sabihin hindi pirma ng notaryo yung nakapirma doon sa dokumento. And therefore, forge yung pirma, hindi sa kanya. Ang sinasabi ng batas, kung sasabihin mong yan ay forgery, hindi uubrang mga presumptions ang gagamitin mo na yan falsified document dahil halimbawa, ang presumption is, ikaw nagpanotaryo Ibig sabihin, ikaw ang magbebenepisyo sa dokumentong ito and therefore, ikaw ang nagpa-forge. Ikaw ang guilty party, ikaw ang nag-forge niyan. Hindi po uubra yung ganoong klaseng presumption to establish your guilt beyond reasonable doubt na ikaw yung forger. Kailangan po ma-establish yan by clear and convincing evidence na ikaw talaga ang author ng forgery. Yon. When you falsify a statement, you falsify your ganon, yun yung falsification. Opo, yung perjury po, attorney. Perjury, yung statement ni Gutesa hindi totoo. Meron siyang sa salaysay niya na isang paragraph, dalawang paragraph doon na hindi katotohanan. So, or the whole thing is not true, then that is perjury. Ngayon, pag itong perjured document na ito ay pinresinta sa korte at nag-testify ka na yun yung testimony mo, yun naman yung false testimony.
you testify falsely in a court of law. Opo. Pero bakit kaya ito na-highlights, attorney? Sabi pa nga ng mga netizen, mas nauna pang nakasuhan, na-convict sa isang kasalanan. Ito pong isang individual na nagte-testimony lang naman at dinipensahan. Bakit kaya ito na-highlights ngayon? Because gusto nilang, number one, sabi ko nga kanina, number one, it serves as a warning sa kahit kanino. Kung gusto ninyong gayahin si Gutesa, ganito ang aabutin ninyo. Yan. Para ma-discourage na yung mga gustong tumulong. Kasi, maliban doon sa mga nag-deliver, may driver pa yan eh. Diba? Yung bumili ng mga maleta, yung maraming pwedeng tumulong sa diyan sa statement ni Gutesa. So kung meron pang halimbawa, kailangan may mag-corroborate sa statement ni Gutesa, kung sino man yung mag-corroborate na yon, it serves as a warning, makakasuhan ka. Gusto mo makialam dito, kakasuhan ka namin, makukulong ka pa. So, hindi po maganda yung nangyayari na tama po yun eh. Kung sino pa yung testigo na gustong tumulong na malaman ng katotohanan, siya pa yung naunang nakasuhan. At yung mga guilty, negligence lang ang magiging kaso at pwede pong maging state witness. Alam po ninyo, pinagloloko na tayo ng ating mga senador, na mga congressman na ating hinalal na para tumulong at magdiluklok natin sa pwesto para tulungan tayo para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Sila na po ang naglulugmok sa atin. Sila na mismo yung nangwawalang hiya sa atin. Hindi na po nahihiya yung mga tinamaan na magaling na yan eh. Opo, kumbaga hinanapan lang talaga ng butas. Pero ang hindi kukubli ay kanya mismong dinipensahan ito. At nanumpa siya mismo sa Senado sa kanyang mga salaysay at kanyang dinipensahan po ito, attorney. Pero sa nakikita nyo po, kasi posible pang humarap muli, no? Ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor, nasa kustodiya daw ng mga Marines, no? Itong si Gutesa. Sa tingin nyo po, uulitin pa rin itong issue na itatanong sa kanya, kaugnay dito sa pekeng perma at hindi doon sa kanyang sinumpaang salaysay? Actually po, yung statement ni Master Sergeant Gutesa, uulitin niya pa po talaga yan in a court of law. Ano po? For example, nagkaroon na ng kaso sa ombudsman sa Sandigan Bayan, ipipresent po talaga ulit si Master Sergeant Gutesa because doon po talaga yung salaysay na yan eh. Hindi po yan talagang para doon sa nilang mga in-aid of legislation na pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Talaga pong uulitin pa yan. Ngayon, yung pong statement niya, ulitin ko, wala pong bawas ng kahit isang hibla yung puwersa, yung lakas niyan. Ngayon, meron po, siguro po, maganda marinig muli ng taong bayan yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Siguro po, yung mamamayan pwedeng gumawa ng paraan para madinig muli ng taong bayan ang kanyang salaysay dahil nagpangalan siya ng 2 tao doon. Nagtataka ako, yung pinangalanan niya, hindi inaaresto. Walang ginagawa, untouchable. Totoo. Kailangan yun, dapat napangalanan na. Di dapat medyo meron ng sanction, may order na yung presidente, yung Pangulo, considering that the person involved is a very high-ranking official. Medyo natatakot nga yung iba, hindi naman sila dapat matakot. Dapat talaga meron ng sanction, meron ng kinasuhan na, inaresto na, hinaus arrest na para hindi na makatakas, may whole departure order na, yung ganon. Alam po ninyo, katulad yan, halimbawa, yung ating NBI, dapat yung ating NBI, shielded naman yan from politics, dapat yan, matapang yan eh. Nung araw,
sa Amerika, si Hoover, as director of the FBI, 7 presidente ang pinagsilbihan nun. Lahat ng presidente takot sa kanya because that guy is honest, he is brave, he is doing his job. Yun ang kulang sa atin dito ngayon. Yung mga dapat na hindi dapat, kaya nga tayo may ombudsman eh. Yan yung mga reform provisions ng ating saligang batas eh, para maprotektahan yung mga taong dapat magtrabaho na hindi natatakot sa politika. Kaso lahat, tingnan nyo, nakaupong ombudsman natin ngayon, politikong-politiko eh. Bendalo. Attorney, tingin nyo po magkasing bigat lang yung mga testimonya na inilahad nitong si Orly Gutesa at dapat same yung treatment talaga? Kasi doon sa doon sa mga engineers, kasi ito po yung pinagbasehan doon sa pagrekomendasyon na pagkakaso. Ang binanggit ng mga engineer na kahit na sinasabi nila na hindi talaga nila direktang nakausap yung mga senador, yung mga sinasabing sangkot na mga senador, binulgar lang yung pangalan na inirekomendang kasuhan. Etong si Gutesa ay meron ding pahayag, pinadescribe pa nga sa kanya para matiyak talaga na totoo yung kanya mga sinasabi, kasi ang sinasabi niya, siya yung first person siya mismo yung naghahatid ng tinatawag na basura o pera. Sa tingin niyo po, magkasing bigat lang dapat ang treatment nito, nitong dalawa na ito or nitong mga naging resource person po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Yes po, because corroborative yung statement nila sa bawat isa. Kaya po sila nananakot ng ganyan, kinasuhan nila yung testigo para yung puzzle hindi mabuo. Pero para hindi na lumabas, hindi na lumantad yung mga iba pang mga testigo. Sino pa yung mga mahalagang testigo na kailangan nating hanapin? Yung bangko, saan ba winidro yan? Yung delivery yung armored van na nag-deliver nung milyon-milyong perang yan din sa yung mga driver noon, yung mga saan dinala yan, kailan kinuha, yung mga ganon, so that we're able to complete the puzzle. Kailangan yung mga testimonya ng mga ito lumabas, no? So kailangan isabina nila branch manager o employee o security guard o ganyan. Yung everyone na makakapagbigay. Pero lahat po yan may visa. Wala pong bawas. Yung katulad ng sinasabi ko, very much valid ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Kahit na po anong gawin nila, for as long as what he is saying, ang gusto nilang i-discredit si Master Sergeant Gutesa, hanapan nila ng butas doon sa statement. Ang problema nila is yung statement ni Master Sergeant Gutesa will be backed up by 9 other Marines. Nako. Mayroon pa palang 9 other Marines, no? Nakasama itong si Sergeant Orly Gutesa, mga kababayan. Nako. Ibig sabihin, mayroon pa tayong mga aabangan, mga kababayan. Totoo kaya ito, mga kababayan, itong sinasabi ni Attorney Virgilio Garcia na mayroon pang backup na yun sabi niya? Ulitin nga natin. Sergeant Gutesa, kahit na po anong gawin nila, for as long as what he is saying, ang gusto nilang i-discredit si Master Sergeant Gutesa, hanapan nila ng butas doon sa statement. Ang problema nila is yung statement ni Master Sergeant Gutesa will be backed up by 9 other Marines. Nako. Yan na. Mayroon pa palang 9 other Marines, mga kababayan. Kaabang-abang ito. Nakasama nilang nagde-deliver. Kasama nagde-deliver. Yan. So, kaya dinidiscourage na nila. Ngayon pa lamang sinasabi na nila na hindi bali yan. Ngayon, okay. Yung 9 backup Marines pala, yun yung mga nagde-deliver din, mga kababayan. Kaya pala itong si Gutesa tinatakot para yung mga kasama niyang nag-back up din, na nagdi-deliver ay hindi na magsalita, mga kababayan. So yun pala yung gustong sabihin ni Attorney Virgilio Garcia. Mga Marines yan yung mga Marines, they have like a brotherhood. They will not abandon anyone. Talagang magtutulungan sila and they will protect each other.
Yun. So, meron ng sanction. Yung mga ibang Marines yata na escort, ni-recall na eh. So, they were already being sent out, sent away. Pero, nasa determination nila. Alam nyo kasi, si Master Sergeant Gutesa, on his own, volunteered his statement. Kasi pagka ikaw ay hindi nagsalita, kasama ka, accessory ka. Pwede sila maging accessory. Aba, nanilbihan siya ng buong buhay niya, ng buong tapang, paglaban siya. He retired honorably just to be dishonored dahil siya naghanap buhay pa ulit pagkatapos niya mag-retired. At pagkatapos, doon masisira ang pangalan niya. Yun yung hindi uubrang mangyari na kailangan kahit tayong taong bayan, we have to recognize the fact na this man has served this country honorably. And he has devoted all his life to the country and people. Pagkatapos, dito lang sa ganito, i-dishonor natin, sasabihin natin na hindi peke ang statement ni Master Sergeant Gutesa. Ang peke yung pirma daw ng notaryo, problema po nila yon. Hindi po problema ni Master Sergeant Gutesa yon. Because he can always swear again and again to his statement. Opo, doon sa kanya mga binulgar, walang masyado atang pag-usad doon sa mga personalidad, no? In fact, ang mga balita pa nga, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa ba matunto ng gobyerno natin saan yung isa sa mga sinasabi daw na pasimuno nitong kontrobersya na itong si dating Congressman Zaldico. Yun bang hanggang sa kasalukuyan, hindi pag-uwi nitong si Zaldico, patunay ito, attorney, na siya po ay guilty, considering pati na rin yung kanyang mga bilyong-bilyong pisong halaga ng mga air assets, wala na rin pala dito sa Pilipinas po, attorney. At siguro parang since na umupo itong bagong Congress, no, ay wala, 20th Congress, wala pa sa bansa itong si Congressman Zaldico, pero parang hindi ko alam kung grabe ba ang kanilang effort para matunton na ito po, attorney. Hindi na yan uuwi si Zaldico, mga kababayan, malabo. So ayun, mga kababayan, hindi na natin tatapusin, no? Hindi na natin tatapusin, medyo mahaba na po. So, ano po yung opinion nyo dito kay Orly Gutesa, no? Na talaga namang bakit gano'n na lamang ang panggigipit nila. Talagang kahit ano na lang po, mga kababayan, no? Pati itong kanyang pahayag, yung perma, yung nagnotaryo ay dinideny din, mga kababayan, at sinasabi na peke daw ito, mga kababayan. Pero si Senador Marcoleta na nga nagsasabi na kapag nagpunta ka sa isang notaryohan, mga kababayan, ay hindi mo naman sasabihin na hindi mo tatanungin pala na kung sino kung ikaw po ba yung attorney na pumirma dito? So, halos lahat naman daw ata, mga kababayan, ng notaryuhan ay wala daw doon yung mga attorney. At talagang may representative lang daw na nag-a-assist doon sa mga nagnotaryo, mga kababayan. Pero ang pinapalabas ngayon dito kay Gutesa, sa notaryo na Gutesa, ay peke daw, mga kababayan. So, kayo na lang po ang humusga, no? At dito po sa mga sinabi ni Attorney Virgilio Garcia, ano po yung opinion nyo dito sa kanyang sinabi na sabi niya dito, pinaka-credible daw dito yung mga sinabi ni Gutesa, sabi ni Attorney Virgilio Garcia, dahil nga, mga kababayan, talagang tinutuligsa ngayon si Gutesa. Bakit tila yung mga tinawag daw, mga sinabi ng Gutesa na mga
sa kanyang statement, bakit ngayon hindi pa rin pinapatawag, mga kababayan? Kahit yung mga sinabi ni Gutesa, like si Saldico, Martin Romualdez at iba pa, mga kababayan. Bakit untouchable daw, hindi man lang pinapatawag? Talagang nakaka-alarma ito, mga kababayan. Kaya kayo, anong opinion nyo dito? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-share sa ating video. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. So maraming salamat po, mga kababayan.